May isang time, speaking of may pinagdadaanan, meron akong matinding pinagdadaanan noon. Meron din ako. Okay, direct name. Nag-break kami ng jowa ko. Naku, Diyos ko. Ito yung pinakamaganda doon. May utang yung jowa ko sa akin. So yun yung mas matindi. Actually, direct ikaw yung AD kita nung PA ako sa In My Life. Ikaw yung pinakamahigpit na AD. Wala akong ginawang tama. Lagot ka. May pinagdadaanan din ako noon eh. Parang Sa'yo ko nabuhos. Basta nagpalpak. Palpak ka niyan. Tapos sabi siya ni Direk Wen. Sorry, Direk. Ganun lang ako. Walang tala. Mata acting! Iyakap niya akong ganun. cinematic. Anak! Vilma and Claudine! Ginanon ako. Tapos sabi niya, huwag mo nang uulitin yung Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among 3 filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, huwagin natin itong kanto. At ang guests natin today, directors na nag-start as assistant directors to big-time directors. Crisanto Aquino, assistant director to Chito Ronyo, May Cruz Alviar, assistant director to Rory Quintos and Olivia Lamasan, and Andoy Ranay, assistant director to Wen V. Deramas. Ikaw talaga, ikaw ang una. Paano ka nagsimula? Okay. 2006, nag-apply ako sa Star Cinema as production assistant through my friend Mosang. Kasi before that, ang racket ko ay mga music video production assistant for at least 2 or 3 years. Na parang in a month, 2, 3. So not enough. So in-advise niya ako na, Nak, mag-apply ka na sa Star Cinema. I-promo si Mosang nun. Siya yung laging host ng mga mall show. Tapos kaibigan niya si Vanessa, Ubas de Leon, na aking editor ngayon. Yes. Promo din si Vanessa noon. So nag-apply ako, interview ni Vanessa sa promo, as promo sana. Pero binasa niya yung resume ko. Puro shooting, puro PA, PM ng mga music video. Nak, di ka pwede rito kasi promo to. Parang mali. Baka dapat sa production ka. Cut 2, test, Fuentes, Sumalangit Nawa. In-interview niya ako, then in-schedule yung exam, nakapasa, then PA. So PA muna ako for 3 years sa Star Cinema. First project ko was Huwag Kang Lilingon, direct Jerry Lopez Sinete. Na sa episode ako ni Christine Hermosa. Then sunod-sunod na yun, puro Marivic Ong lahat yun. Marivic Ong. After 3 years ng pagiging PA, na-reach ko na yung peak ng pagiging PA. Kasi meron akong attitude na Super PA ka na nun. parang best in PA. kailangan ma-reach ko yung certain level na stop, next level. Kasi Yes. that time, gusto ko Ayaw talaga, nga, ganun ka nga. ganun ako noon, direct. oo. Tapos, actually, last PA ko, siya yung AD ko. Oo. Direct May, sa In My Life, na nag-shoot kami sa New York. First abroad ko, tapos Vilma Santo. Sabi ko, ito na ba yung peak? I think ito na yung peak. Okay na ako. Super PA ka Oh, na. Kasi kinausap ako ni Miss Zell Martinez. Sabi niya sa akin, Chris, ano ba gusto mo? Mag-AP? Or maging director sa creative? Gusto mong mag-AP, mag-stay ka sa Star. Kung gusto mong maging director, mag-scriptcon ka, mag-AD ka, pero you need to find your team. Kailangan mo mag-resign. Actually, siya yung nag-introduce sa akin ng pattern. Pero nakikita ko na yun sa'yo, kay Direk Cathy, kay Direk Rory. Sabi ko, okay. So ito yung path. Scriptcon, AD, director. So nag-scriptcon ako sa ibang mga projects ni, I think, Direk Rory Quintos, kay Direk Cathy, I think sa'yo, mga one day scriptcon. Tapos, hanggang nakilala ko si Chito Ronyo sa pelikulang Emir. Kasi si Ate Lea ang LP ng Emir. Si Ate Lea, nakasama ko sa Star before. Actually, kabungguan lang sa table ng Star na si Ate Lea nandun, ginagawa yung mga Chito Ronyo. Tapos, nabalitaan niya, nag-i-scriptcon ako. Sabi niya, Chris, sama ka sa Emir kay Direk Chito. Scriptcon. Okay. Scriptcon ako. Nagmurao kami kasi may abroad. Sabi ko, saya. Okay, next project, Chito Ronyo ulit. Bulong. Ni Angelica Panganiban and Bong Navarro. Kalagitnaan ng project, nag-end yung contract ng AD ko, si Kuya Hans. Pag Chito Ronyo, ang haba ng shooting days, parang inang.
Alam well, Inang and Direk Chito. Sorry, Inang. Mahaba talaga yung shooting days. Sa'yo nang nila. galing yan. Oo. I think more than 30 or 40 days yata. Usually, yun yung mga unang movie sa Stars. Yaman pa nung panahon. Yaman pa. Nakakabilis. Normal pa yung 25 days na mga Normal 25, ay, low budget. Oo, parang gano'n. Ayun, 25 mo, yung yomon. So natapos yung contract ng AD ko. Tapos sabi sa akin ng Direk Chito, ikaw na mag-AD. Siya yung Luwal. siya yung nagluwal sa akin. So, kalahati ng project, script ko na ko, kalahati ng project, AD ako. So, yun po yung journey ko, kung paano ko naging AD. Hanggang, yun na. Tuloy-tuloy na. Yeah. Sige. O, me naman, ako noon, basta alam ko gusto ko maging director. Kung anong path, hindi ko alam. Kasi bago ka, di ba? Pag Yes. fresh grad. So, nung unang apply ko noon, naalala ko sa Viva ako unang nag-apply. Nag-apply ako as associate producer. Tapos parang, ay, hindi ganyan. Hindi pwedeng a producer ka kaagad. Sabi ko, ganun po ba? Ano po dapat? Sabi, pag ganyan, mag-PA ka muna. Ganun, parang ako, PA. So, parang hindi pa ako masyadong bent dun sa idea na, mag-PA ako. Pero, nung nag-apply din ako sa Star, yun din ang sinabi. So sabi, mag-PA ka muna. Because, ang sabi, hindi ka naman sure pa kung ano yung gusto mo talaga. Right. Pwedeng sa ngayon gusto mo maging director, but eventually, baka biglang gusto mo maging producer, production Right. designer, writer. Uy, may food. Tapos, May pickles. mamaya na yan. Tapos, parang ako, sige, parang sabi nyo, siguro, yun talaga yung yun talaga yung path. So, nag-PA muna ako. Magic Temple was my first project. Classic. And yan. And sobrang big opportunity to work with Direk Peke and Direk Glory Reyes. So, and then napuri pa ako kasi may isang araw na walang script con. Nag-script con ako. Sabi pa ni Direk Peke, the day that you were a script con, we had no problems with continuity. So feeling ko, Very good. Galing. yeah. Yes. I think I'm meant for this. So sa next project, PA pa din ako, ganyan. Anyway, nagka-opportunity na maging script ko na ako. So first day ko, Mara Clara the movie. So unang araw, tas ang director ko, Direk Jerry Lopez Sineneng. And then, ang AD ko noon, si Kathy Garcia. Alam naman natin paano Yes. ang Kathy Garcia, di ba? Yes. So, di ba? Talagang nanginginig ka. May pala, gano'n ka na, tapos ka na eh. AD. So, anyway, so first day, first sequence, bembang na ako. May, nasaan ang to? Dapat, di ba may pasasya dapat dito? Bakit wala? Saan siya sinuntok? Anong hawak sa ganyan? Anong ganun? Overwhelmed na ako. Nung gabi, nagre-resign na ako. With tears. As in, talaga sabi ko, lapit ako. You were abused. As an Englishera pa ako nung mga panahon na yon. So, lapit ako kay Direk Jerry. English department ka din. So, lumapit ako kay Direk Jerry, tsaka dun sa aming AP na si Saredith. Sabi ko, can I talk to you? Sabi, why? Kasi, you can tell me now. So, ako, okay. I don't think I'm cut out to be a script con. I think I'll just go back to being a PA. Kasi nga buong araw ako nabembang luhaan. And then sinabi niya sa akin na, you don't give up on the first day. Tapusin mo yung project. And then after the finishing the project, ma-realize mo talagang hindi. Then, sige, okay yun, mag-resign ka na. Pero yung first day pa lang nagre-resign ka na, parang don't give up right away. So, ang pinaka-magandang nangyari dun sa mga panahon na yon, talagang pumayat ako kasi hindi ako makakain. Masama, sumaya ako, gumaling na ako. Pero ang tagal, hindi agad. Every day parang laging bembang. Minsan hindi ko nakasalanan, pero ako pa rin yung talagang napapagalitan. Tipo, ako na yung last na bibigyan ng assignment ni Direk Jerry. But anyway, I surpassed that. Nung araw na talagang rain effect nun, tapos nun, merong mga basa, merong sa cars, ganyan. Big scene. Big scene siya, talaga ganon. Talagang, alam mo yun, kailangan ma-approve ko, ma-win ko yung approval ni Direk Jerry. Nung gabing yun, pagtapos ng shoot, lumapit siya sa akin, sabi niya, May, straight face lang you were a big help today. Talaga, wow! Talaga. Ang sarap sa feeling Ang sarap talaga. Nakakain ako after that. Oo, tama. Tapos nun, I was with Direk Jerry. Yeah.
And then, nagpa-pilot na ng Esperanza. Kailangan mag-switching ng ang luluma ng pegs, ano? Esperanza, Clara. Nakapaghahalata ng mga Temple. edad. Magic Temple. Diyos ko talaga. Anyway, so Esperanza pilot. Sabi ni Direk Rory, switching muna ng tao kasi nga lahat kami bago. Kasi nagsa-start na sila, papasok kami. So pumasok ako as parang second AD for the unit ni Direk Rory. And when I was there, Direk Rory was an excellent AD. As in talagang ano siya, she has a reputation to be one of the best ADs. So nung nandun ako sa unit niya, sabi niya, May has a potential to become a very good AD. Tapos nun, parang after that project, nagpapalitan na ako kay Direk Jerry and Direk Rory. Kaya nga si Direk Jerry, sabi niya, ako ang naghain. Iba ako Iba Iba kumain. Sabi kumain. ko, ano ba yun? But anyway, so after that, nagpapalitan ako dun sa dalawa. And then, ang talagang launching ko, yung talagang full-on na nag-AD ako. Ganon din, meron ako isang project na ScriptCon AD. ScriptCon ako na naging AD because nagkasakit yung, sa amin naman nagkasakit yung AD, I had to take over. Pero yung talagang buong-buo was a movie with Maricel Soriano, William Martinez, ito ang luma na naman ng peg, Jolina Marvin, di ba sila yung love team nung panahon na yun? Yes. So doon ako nag-AD. The AD kasi resigned, parang first few days, and then they needed an AD right away. So, sinabi, May, ikaw na mag-AD dyan. So, Sino syempre, pong director? Direk Jerry ulit. Jerry ulit. Oo. So, siya talaga ang nagluwal sa Yes. akin. Sa tunay na buhay, siyang tunay na ina. Tama. Madrasta lang si Direk Rory. So, doon, yun ang simula ng pag-AD ko. Yun naman. Well, isang araw, galakad lang ako, tapos tinawag ako, gusto mo mag-AD? Hindi. Nagtatrabaho ko nun sa ABS as production assistant / segment producer ng Martin After Dark. Grabe yung Martin After Dark. Talaga na napaghahanap ko. The Sharon Cuneta Oh my Show. gosh, Paano oh. yun, di ba? Tatak Pilipino, parang mga ganun yung mga... Oh, I love that show. Oo, di ba? Researcher, ganun yung mga, marami kang work sa ABS that time. Tapos, ganun din, parang kay Chris, na parang may hangganan yung parang, hanggang kailan ako mag-AD? Hanggang kailan ako mag-PPA? Tapos, I remember, si Mickey Munoz, yung executive producer namin ng Mel and J. Grabe yung Mel and J. Grabe na to. Nare-realize mo lang ako. Favorite kid ng college ako eh. Di ba? Salamat. Thank you, ma. PA na ako doon. Sabi niya sa akin, Andoy, anong gusto mong tahakin after? Siyempre, hindi ka naman magiging PA forever. Ano bang gusto mong, do you want to be a producer or do you want to be a director? Sabi ko, I really want to be a director. So, ito yung mga gagawin mo, ganyan. Sabi ko, tama, gagawin ko yan. Tapos sabi niya, siguro magpa-train kang mag-AD. Since kaya mo pa, bata ka pa, ganyan. Magpa-train ka mag-AD. Sabi ko, pero wala naman kasi akong kilalang mga nag-AD. May kilala akong directors, pero wala akong kilalang nag-AD. Tapos sabi niya, si Ruel Bayani, nag-AD yan. Siya pala nanay mo. Yes. Direk Ruel. Si Ruel Bayan. Bayan. Busila. Busilak. Oo, akala mo naman talaga eh. Grabe, Direk. So, sabi ko, sige. So, nakikita ko naman si Direk Ruel. Pero, mostly kasi, ang ginagawa na ni Direk Ruel that time, creative. Yung nagsusulat siya, head writer, parang gano'n. Hindi siya masyado nag-AD. Although, alam ko, nag-AD siya, kasi minsan nakikita ko siya na parang, nag-shoot kami ni Jerry, chuchuchur, ganyan. AD siya, ganyan. So, nakilala ko naman na siya. Tapos, sinabi ko sa kanya, sabi ko, Direk, gusto kong magpa-train, mag-AD. Sabi niya, sigurado ka. Sabi ko, yes, Direk. Nakikita ko siya. May imagine ko si Direk. Saan ganun sigurado ka? Inis na ba ko? Sabi niya, gusto ko direct, gusto ko magpa-train, mag-AD. Sige, pumunta ka dun sa, may shoot kami ni Jerry. Pumunta ka dun sa set. Parang, sa set agad? Parang ganon. Oo, para mabilis lang yan. Sige po, ganon. Tapos hindi nangyari yon yung pumunta. Kasi
parang hindi naman niya ako tinawagan. Yung, saan set? Saan akong set pupunta? Basta pumunta ka sa set. Saan kaya yung set? So, syempre, tanga-tangahan ka bilang, okay. So, dinedma ko na yon. Until isang araw, nagkita kami ulit. Sabi ko sa kanya, Direk, gusto ko talagang mag-AD. Sabi niya, ba't hindi ka kasi nagpunta doon sa set? Saan ba yung set? Direk, wala ka namang sinabing set. Sabi, wala ba? Sabi niya, ganito, meron kaming, star drama. Grabe yung star drama. Star drama Yung mga references, di ba? Tinalak na kaya sila doon. Di ba? Siyempre hindi pa. Yung Star Drama presents, alam mo kung sino? Jao Mapa. Oh my God. Grabe yun, di ba? Kainit na ni Jao Mapa. Oo. So parang pumunta ka doon sa set, ganyan, doon na kita tuturuan. Sabi ko, sige direct, saan yung set nyo? Saan yung location? Ganyan. Diyan lang sa may Tandang Sorad. Alam mo yung sa may simbahan doon, gano'n, na hindi Clarete, may isa pa na doon daw. So sabi ko, okay, sige direct, anong oras mo ako gustong papuntahin doon sa set? So sabi niya, syempre alas 6, dapat nandun ka na. Dapat alam mo. Di ba? Parang alam ko, di ba? Dapat alas 6, nandun ka na. Ilang call time? Sige po, direct. So, punta ako. Alas 6, nandun. Nadatingan na yung mga crew. Nagdadatingan pa lang. Si Direk Ruel. Wala pa. Wala pa. Nandun ka na. So, tingin-tingin ka lang na gano'n. Parang, ang saya naman nito. Parang nabubuhayan ako ng loob. Kasi parang, nasa labas. Usually kasi, di ba, PA ka ng talk show, ng gano'n. Nasa studio ka lang. Yeah. Ito hindi. Yung mainit, gano'n. Tapos nahihila ng kable. Dumating yung OB-van. Wala na Obi-Wan ngayon. Ang luma talaga. So, excited akong ganyan. Tapos dumating na si Direk Roel. Let's go. Ganun siya. Pagdating niya, pagbaba niya ng sasakyan, let's go na agad. Ayaw niya muna magkape. Wala. Kasi baka pag nagkape, lumipad. Wala pang kape yun, Wala ganun pang na. kape yun, ha? Pero let's go na. Let's go! Ganon, yung may palakpak, ganon, kompleto. Yung Obi-Wan, wag dyan! Doon! Ganon. Na-imagine ko siya. Ganon pala mag-AD. Ganon. Sabi ko, sige. Sabi ko, ay, direct. Ikaw, ito yung script. I-breakdown mo. Di na to sa akin yung script nung show. I-breakdown mo. Ang alam kong breakdown, ganito. Ganun na alam kong breakdown. Breakdown. Sabi ko, so, umupo akong ganyan. Direct, paano yung breakdown? Hindi ka marunong mag-breakdown? Nakalagay dyan. Ano yung sequence number? 1. Sequence 1. Interior. Lagay mo I. Day. Slash mo day. Describe mo yung buong scene in one sentence. One-liner. Ganun. Yun yung isa-isa niyang tinuturo sa akin yun. Pero ganun na. Yung, chu. Tapos, ito, blah, blah, blah. Sumunagay ka na mga requirements. Nakalagay naman dyan sa script. Yung mga nakalisan yung mga dyan. Papunta yung mga... Ganun kataas. So ikaw, tinuturuan ka, litong-dito ka. Yung parang, ano ba uunahin ko? Ito o yung mga minumuestra niya? Kasi parang, mag-observe ka. Yun kasi yung sinabi naman niya sa akin, mag-observe ka lang, huwag kang maingay kasi si Direk Loren ang direktor. Baka pagalitan ka, ganyan. Kasi hindi ka naman niya kilala. Sige po, Direk. So, habang ginagawa mo yun, di ba? Parang, ano ba to? Description. So, syempre, marunong ka naman magbasa ng script, ganyan. So, nung natapos ako, siguro natapos ako noon, nagsushoot na sila, hindi ko siya nakikita kung paano nangyayari. Nung nagsushoot na sila, sabi ko, Direk. Di ba may kable pa yun? Oo nga. Ano yung kable? Yung headset. May kable pa yun nakadikit sa OB-van. Oo. Hindi pa siya wireless. Hindi pa. Okay. Grabe, di ba? Ang bata mo pala. Ang bata mo. Ang bata. Ang fresh mo. Hindi ko naabot. Hindi mo na-experience. Hindi ko na-experience. Habang naglalakad Walk kang out gano'n. habang umiiyak. Hindi Kasi abot. naipit na, gano'n. Di ba gano'n kahirap? So sabi ko,
Direk, ito na yung tuntua ako kasi parang pa-check kasi na-breakdown ko yung buong script. Pa-check, Direk. Okay na yan. Promise. Wala pang 2 seconds. Wala. Okay na yan. As in, binato niya yung script na nun. Okay na yan. Okay. Oh, sundan mo ako. Doon sa mga, kung saan ako pumunta. Ganyan. Nag-lunch break na, lunch break. Sabi niya, oh, ganito, nakita mo naman kung paano ko pinapa-andar yung buong set. Sabi, ikaw ang magkukumpas ng pacing ng buong set. Ganon. Kailangan lahat ng taong yan, mapasunod mo. Kung hindi, palpak ka. So ako naman parang, yes, direct, okay. So lalakasan mo ang boses mo, dapat may command. Hindi pwedeng, excuse me po, hindi ka pwede, hindi ka nila papansinin. Tsaka huwag kang mahiya dyan sa mga ay, sorry. Huwag daw akong mahiya. Kailangan may command talaga ako na parang paandarin nga yung buong set. Sabi ko, sige, direct. After lunch, ikaw na mag-headset, ha? Direct? Yung headset na suot-suot ko, ikaw na, sinabi ko na kay Lauren na ikaw na yung mag-AD. Sige po. Ano gagawin mo? As in, gano'n na, binigay sa akin yung headset, ikaw na. Umalis siya, nagpunta somewhere, tapos, nakaganon ako, headset, tapos naririnig ko si Direk Lauren. Ano ang pangalan mo? Andoy po, Andoy. Andoy, asan na yung mga talents? Ba't hindi pa nakalagay yung mga talents? Alin po? Kasi hindi naman nasabi sa akin na, yung talents, i-block mo, gano'n. Alin po? Yung mga talents, asan na? Sige po, sadali lang po, direct. Talents! Lukas ang boses ko gano'n. Talents! Asan yung mga talents? Dito. Ay, nagaya mo na Dito! siya. Let's go! Noel ba yan? Sinapian ako ni Roel Bayan on the first day ng trabaho. Bilang, wala naman. Mag-observe ka lang, yun ang sinabi. Lunch break, after lunch break, tulog pala. Kasi galing siya naman sa shooting niya kay Direk Jerry. Tapos, sumegway. So, inantok. After lunch pumutok. Yung kinain niya. Natulog siya sa sasakyan. So, buong hapon, parang ako na yung nag-AD. Tapos, ganun nga yung ginagawa ko. Yung parang, ito yung ginagawa niya kaninang umaga O, ito rin gagawin ko ngayon. Ganun, lakas ang boses ko. Ganun yung, kayo, out your yung, doon na ako pinanganak bilang AD. Nailuwal ka na. Nailuwal Nailuwal ka ng na. first day on the job. Ganon. Buti ko nasapian agad. Ako hindi ako agad nasapian eh. Kasi talagang as a baby girl pa ako noon baby girl na pa English. Oo. Nasabihan ako nila Jeannie. Sabi nila, Calvento Files na alala. Oh, Calvento yes. Files, sa luma na naman! Naman! College pa lang po yata ako. Lagi ka na ng college. Lagi ka siyang college. Tapos tayo dalawa para magka-batch. College ka ng college. Oo. Anyway, sa Calvento Files, sinasabi ko, excuse me, those who aren't part of productions, may hindi ka nila maiintindihan, magtagalog ka. So talaga, okay, sorry po. So after, talagang nahasa naman ako ng tuluyan. Pero hindi talaga, yung umpisa ko hindi. Ang dami kong luha, ang dami kong tears. Hindi ako nasapian ng ganyan. Ako kasi, bilang ang background ko ay theater. So, I was a That's theater right, actor. oo. Tapos, nag-stage manage din ako nung nasa college pa. Basically, alam ko yung kung ano yung mga kailangan somehow. Kasi parang ganun din naman sa stage, Actually, di ba? parang SM direct yung AD. Yes. Kasi ano kailangan mo? Bago pa maisip ng director, dapat nandyan na kagad. Di ba? Yung, you really have to be 5 steps ahead of everyone. Yung ganon. So parang ang foresight mo sa set, parang kunyari ito yung set, kailangan kumpleto yan. Bago pa mag-blocking yung director, na sabi mo na sa mga department heads kung ano yung mga kailangan, ilaw and all, ganon, di ba? Yun naman yun Pero ang ako ang na-realize ko, ang pinaka-importante sa AD talaga
is yung pakikipagkapwa-tao Totoo. sa buong set. Kasi you're dealing with a lot of personalities, characters, na hindi yan pare-pareho. From the biggest stars Yeah. to the utility man na nag-aabot ng tubig sa inyo. Di ba? Na kailangan yun, kaya mong harapin, kaya mo silang pakisamahan, intindihin. Minsan psychiatrist ka kasi may nag-breakdown na PA, ganon, dahil hindi niya na kaya. So, ikaw naman, i-encourage mo siya, yung na ganon, na marami kang, you have to deal with a lot of personalities talaga. At strong personalities to, di ba? Tsaka yung success or parang yung matapos ang schedule is really dependent on the AD. Right. Yung AD talaga yun kasi you're dealing with all the personalities at hindi lang dealing with them, pinapakilos mo sila. Yes. And we're talking about 100 Yes, and then People. parang, people. syempre nung panahon na yun, di ba, ang daming tao na True. pinapakilos. Mula pagdating, and totoo yun, yung talagang pagbaba mo ng sasakyan, talagang, hoy, ito dito, yung truck, Totoo. hindi dyan, yung ganyan. Totoo. And talagang hindi pwedeng yung as a sweet girl ka na parang, yung truck, hindi pwede dyan, hindi pwedeng ganon. Excuse me, can you please move the truck, yeah? Hindi pwedeng ganon. As in, talagang Sabihin may sa'yo ng sapit. driver, ano? Alin? Bakit? Oh. Dito ako nakapark eh. Malilim dito eh. Tsaka mas mahirap lalo ako as a girl na parang kunwari papakilusin mo and they're mostly men. Right. They're mostly men. So parang hindi mo sila Mga bastos pa yung mga hayop na yan. so parang magagamit mo naman yung mga, excuse me, kailangan mong mag-move. Pero magagamit mo naman yun. But still, as an AD, kay babae, kay lalaki, kay anong kasarian mo, kailangan mapakilos mo sila in a way na hindi naman yung parang magkakasapakan kayo after. Yes. Di ba parang yun merong charm din ng AD eh, Right. di ba? Parang how you can humor them. It's Right. grabe yung psyche ng AD na kaya ubus na ubus ka talaga pag pack up. Oo, Di ba? Kaya ako naintindihan si Derek Roel na natulog after lunch. Diba? After lunch, yung kasi talagang ganun pala, nung nag-AD na ako ng buo, ganun pala, yung talagang kakalimutan mo lahat eh. Kakalimutan mo lahat. Kunyari may pinagdadaanan ka ngayon, ganun. Ay, dadedma mo muna yung pinagdadaanan mo kasi pagka mabigat ka, ay mabigat din yung buong set. Yeah. Diba? Ramdam nilang lahat. Ramdam Tsaka pag talaga may eh. hindi kumikilos doon, parang alam na yung AD ang may kasalanan. Yes. At saka laging ganun eh. Biniblame yung AD. Nung araw ganun lagi. Oo. Ngayon kasi marami ka nang pwedeng i-blame. Ganun. Marami na eh. May isang time, speaking of may pinagdadaanan, meron ako matinding pinagdadaanan noon. Meron din ako. Okay, direct. So meron akong matinding pinagdadaanan. Nag-break kami ng jowa ko. Naku, Diyos ko. Ito yung pinakamaganda doon. May utang yung jowa ko sa akin. So, yun yung mas matindi. So, si Direk Rory, military school of ADing. Sabi nga ni Tonton Gutierrez, sabi niya, grabe, Miss May. Sabi niya ganun. Parang siya talaga na, sabi niya, pag si Direk Rory ang director mo, talagang magaganon ka. Bawal lang late, mababato ka pag late ka. Tapos nun, talagang strict, sobrang strict. So, yung ADs niya, and I'm sure pareho kayo, tayong lahat, na yung AD ng director na naging AD ang pinakakawawa. So anyway, nung time na yon, namumroblema ako kasi kailangan ko siyang singilin. Kasi malaki yung amount. So, yung dad niya, politiko. So, ginawa ko, dahil ayaw ako sagutin, talaga nakwento na ng buhay dito. No? Sige lang. Kaya namin to. Parang anyway, minessage ko yung tatay. Ayaw mo ko bayaran ha? Sige, gagahanap ako ng paraan. So, sa tatay ako dumaan. So, sabi, babalikan kita para mabayaran ka. So, syempre, bukod sa heartbroken ka na nga, meron ka pang di ba, sinisingil. So, nagsushoot ako noon, movie namin, Anak. So, yung eksena namin, yung kalye, basta isang, big scene din sa kalye, ganon. Sinasabihan na ako ni Direk Rory na you're always on your phone. Tingin ka ng tingin sa phone mo. Isa pang tingin mo sa teleponong yan, lagot ka talaga sa akin. So ako parang sabi ko, naku, baka kasi tumawag. So anyway, ito na, big scene, gano'n, nagpa-blocking ako, ganyan. Tapos nag-ring yung phone ko, no number, private number. Sabi ko, ito yun eh. So tinitingnan ko, lalo si Direk Rory, sagutin ko na. Pag-suit ko, hello? Eksakto lumalabas siya. Opo, kita niya talaga. Gumano talaga siya sa akin. After hindi niya ako talaga kinausap, nagbibigay siya ng instructions through
the script ko. So yung script ko yung kinakausap niya lahat. Tapos hindi ako pinakausap. Next shooting day, sabi niya sa akin, pinatawag ako. Tawag namin doon sa sasakyan niya, office. Pag umaga pinatawag ka sa sasakyan niya, naku, office Alam ka. mo na. So sabi ng driver, May, tawag ka ni Direk. Sabi ko, naku, office ako. So pagsakay kong ganon, sabi niya sa akin, May, what do you want to be in the future? So parang, maging director po. Do you think with what you're doing, magiging director ka? Ganyan, ganyan, ganyan. So talagang talak. So anyway, that whole day, syempre, bumabawi ako pakitang gilas. Tapos ito yung eksena sa anak na hinahabol si... Napanood niyo ba ang anak? Oo naman. Of course! Napanood niyo ba ang anak? Naman! Yung eksena na si Claudine ay hinahabol sa ulan, Oh my na God. nasa taxi, tapos mahuhulog siya sa basura. Basurahan. Siyempre, bago na kunan yung eksenang yun, may stand-in na AD. Umuulan nun. Na umuulan, na nababasa at nahuhulog sa basura muna bago si Claudine, di ba? So, ilang trials yon. Siyempre, pakitang gilis ako. Tapon ba sa, lakad ba sa ulan? Lakad sa ulan. Tapon sa basura, higa sa basura. Kanya din, di ba? At talagang babawi ako. Pero ganun talaga pag kunwari, di ba, as an AD, meron ka talagang moments na you're human. Meron kang moments na parang wala ka rin sa sarili mo eh. You wanna be 100%, but you know, things happen. Especially nung mga panahon na yun, bata-bata ka pa, Yes. di ba? Marupok, di ba? Ang dami mong emote. Oo, at malaki ang utang, kailangan ko singilin yun, di ba? Tama. So anyway, ayun. So after that naman, nakabawi na ako. Pero it was talagang alam mo yung horror, yung parang talagang nanginginig ka na bukod sa laki ng eksena na kukunan mo, galit sa'yo yung director mo. Ayan, at dahil kailangan may bakla para masaya, so puputulin namin ang episode na ito para magpasok ng kabaklaan. Ayan, so kasama natin ngayon ang mga founders. Wow. Founders, National Convenor. Founders ng kabaklaan dito sa Baka ipatumba kami mamaya, ah. National Convenor Yes. ng Pride PH. Ang pagbabalik ni Rodina. Oo, ibang ano to, ibang filter to ng ano. Bigla na lang sumingit. So, ang Pride PH ay isa sa beneficiaries of the month. Yes. Ng Yes. Walang Kwentang Podcast. At nating mga ka-eme, so thank you for not skipping ads. Yes. And subscribing as VVIP. At sa mga brands na pumapasok, thank you. Yes. So, ngayon, pag-usapan natin ang bukod sa Pride PH at ang Love Laban sa June 27. Yes. Saan na ito magaganap? Sa UP Diliman pa rin. Oh. On our second year sa UP. Okay. Oo nga pala. Pero unlike last year, bongga na yung dahil ika-apat ni Love Laban. Technically, ika-5 years na ni Pride PH. Pero ano siya, dahil Love Laban na fourth Love Laban, 4 yung stage. Parang Coachella. May Oo, pero hindi siya dahil 4 lang yung stage alone, but because yung magiging main star ng Pride Festival natin this year ay yung parade. Yes. So para siyang lantern parade, eleganza, So pinalawak. parade muna ganun. bago yung mismong ganap. Hindi, nangyayari yung parada habang may program. Ganun yung eksena. Basta makikita nyo. Yes. So moving Pride Fiesta po Oo. talaga siya. Ay, tara! Ganun yung concept, moving Pride Tapos baka Fest. pwedeng mas maganda parang choose your challenge. Merong choose your stage, diba? Choose your Direct, stage choose your meron stage. kasi bawat stage ay naka-theme. So for example, yung unang stage, oblation stage. Kalayaan stage yun. Yun yung tatawagin kalayaan stage. Ay, meron si oblation, di ba? Pagdating sa AS, yun yung sa Palma Hall, yun ay karapatan stage. For human rights. Human rights. So yun ay mga NGOs, andyan yung Peace, climate justice, yun yung mga tatalakayin sa stage na yun. And then sa Sunken Garden, kabataan, kabaklaan, at saka kalusugan. KKK. Kabataan, KKK. Tapos yun dun sa Melchor, yung pang-4 na stage, yun ay kababaihan stage. So parang kiniter siya ng ganun in terms of like yung mga messages natin. Pero in terms of yung mga performances kasi ng mga queer performers natin, mga talents, parang Depende sa amats. Oo. Parang kinater natin ng gano'n, nang sa gano'n, parang yung experience ay mas maging personal. Tagal na natin sila celebrate ang June bilang Pride Month. Pero hindi pa talaga natin alam yung history ng Pride March. Both sa ibang bansa at paano napasok sa Pilipinas. Yung sa ano muna? Bilang Sa Pride, National yeah. Convenors. Yes. Oh my God, where do we even begin? Oh, wow. Yeah, so globally,
Yung advocates, tinatrace nila yung history ng Pride sa Stonewall Riots noong 1969. Tapos noong 1970s, dati ang debate pa, anong itatawag natin dito sa pagganap natin? Ang isa sa mga candidates ay homosexuality power or homosexual power, pero parang masyadong mahaba. Tapos na-realize nila na ang kabaliktaran ng shame ay pride. So, they called it pride and eventually tinanggap na siya. Pero sa Pilipinas, definitely yung modern pride ay iba doon sa history din natin ng mga sangkabaklaan. No? Pre-colonial times, nandyan na yung mga babaylan, asog, bayugin, katalonan, etc. So these are interesting kasi women and transgender or gender diverse individuals held the position of the babaylan or priestesses in their community sa mga balangay. Dumating yung mga Kastila, syempre na-demonize tayo bilang mga aswang, mangkukulam, witches. Pagdating ng American colonial period naman, ang usapin naman doon, medicalization. Yan. Sakit ba ang pagiging bakla? Dapat ba siyang gamutin, etc.? So fast forward to the 1970s, 1973, the American Psychiatric Association declassified homosexuality as a disease. So sinabi niya na hindi sakit ang pagiging bakla, pagiging LGBT, na inabsorb na din ng World Health Organization. By the martial law period, andun din yung mga Becks gumagawa ng sining. So napakaraming theater plays, mga cinemas na buo. Tapos pagdating ng pagbabalik ng demokrasya post-martial law, 80s to 90s, dito na nagsisimulang mag-formalize yung mga LGBT orgs. Pinakilala nila yung isang kabaklaan nila through pride marches. Pero interestingly, base dun sa mga historians, may mga participation pala yung mga kabaklaan sa gala. 1975 may record yung Ilocos Norte ng Sa Sagela. Sunflowers, yeah. May Right? tawag sila yung Sunflowers Festival nila sa Tarlac. Marikina, meron Or din. sa Ilocos. By 1990s, dito na nagsimula yung Pride March sa Pilipinas. In fact, tinatawag din siyang emergence of LGBT movement or the probable emergence of the LGBT movement in the Philippines. Pero hanggang ngayon, debate pa rin among movement leaders kung kailan ba talaga nagsimula. So, nandyan yung participation ng Lesbian Collective sa International Women's Day March noong 1992 na lately ay tinitingnan pa mukhang 1993 siya nangyari. Nandyan din yung participation ng UP Babaylan, org namin ni Direk Rodina. No? Pero hindi po kami yung nag-march Hindi kami noong nag-found. 1993. Kakapanganak ko lang yan. 1993, yung mga mothers. Kakapanganak ko lang yan. So, Kaya ba kayo naging doon, President? naging Oo, punong magkaibang babaylan panahon tayo. kami. Ako muna. Obvious naman, Direk. 24. Direk naman. 24. Pero yung tawag kasi dun sa history nung nag-uumpisa, di ba, syempre, warla-warla yung mga matatandis. Kasi chika-chika lang yan. Yun yung totoong approach sa history. Like, if we're gonna approach queer history, eto siya. Ganito namin siya nalaman. Na parang, ay, ang messy nung kasaysayan nila. Kasi hindi nagkakasundo kung sino na una. Pero interesting nga yun kasi doon mo makikita na Pride really is a protest na may pagpapakilala. Yun yung roots talaga, nasa rally at nasa protesta. Right. Kahit dito, oo. By 1999, bumuo sila ng isang network, ng coalition called Task Force Pride. Ito naabutan na to ni Rodina. Oo, Charot. naabutan ko na yung Task Force Pride. Yeah. Mga early, 1999 sila hanggang 2016. Tapos ginaganap nila yung march sa palipat-lipat. Manila, Palipat-lipat. sa Malate, sa Pasig, sa QC. Ayan. At baka may masishare ka doon, Direk. Task Force Pride, konti na lang ang natira. So parang natira na lang organizations niyan. 3 na lang, si TLF, si UP Babaylan. Basta parang ganyan, nalagas na. So by this time, mga 2015 to ata, sa Remedios Circle na lang to, dun sa may Malate. Konti na. Nung by 2012, siguro nakita ko mga 200 na lang ang nag-a-attend ng Pride March. 200 packs. Ganyan na lang ang organizing ng Pride. So, konti na lang talaga. Intimate na lang siya. Nasa isang bilog na lang kami. Ganyan na yung mga atake. Until 2017 happened, na biglang yung intimate number ng Pride attendees natin, biglang lumaki. Biglang, 70,000 kaya natin yun. Kasi, Sa Marikina. sa Marikina. At Ano nangyari ng 2017? Mami, almost security nightmare, almost stampede. Hindi. Bakit daw maraming Bakit tao? marami? Bakit maraming tao? Sorry, trauma yung naalala ko. Kasi nandun nang galing. Sige, ikukwento ko yun mamaya. Bakit biglang lobo yung number? Yan yung hindi namin alam kasi hindi kami organizer. Kami ay attendee noong time na to. During the 2010s, dito na yung marami nang nagka-come out. And sabi nga ng GLAD, when queer people are visible in the media,
it also invites acceptance. So feeling ko, dahil may first trans USC chairperson na rin si Si UP Babaylan by then, 2012, di ba? Na mainstream yung Vice salitang Ganda is also transgender. in the media. So I feel like more and more people are becoming comfortable coming out. And I think that was also a crucial era pagdating sa Pride organizing. At saka, ano na to? Duterte na to. So parang feeling ko mas matapang na rin yung mga taong lumabas. First Pride March kayo. Oo, pero Ako din. sa amin, ang realization namin nung nasa attendee na parang, kasi ang nangyari after lumiit ulit, the year after kumonte, ibig sabihin, may malaking grupo tayo, number, na hindi natin na-anticipate, so hindi natin na alagaan ng maayos, hindi na bumalik sa Pride. Yun yung pinakamalaking, palaging challenge as a community organizer. Palaging paano natin sila mahihila lumabas. Hindi lang yun sa amin, ang question namin ni Vince palagi, kung ako ay isang LGBT na minimum wage, bakit ako mag-aalat ng isang araw sa isang buwan, gagastos ng pamasahe, pagkain, mababasa, pipila, at makikiisa sa isang panawagan? What's in it for me? It's always that question. Doon kami nagsimulang mag-isip na baka sana yung Pride ay mag-evolve to something else. Kasi yung vision ni Pride PH was to actually create a Pride movement na hindi lang siya movement sa Manila but a network, one Pride, na ang fantasy ay isang araw lahat ng region sa Maynila sa Pilipinas sabay-sabay nag-handle ng Pride. And as of 2025, we are celebrating Pride not just in Quezon City but to how many na? 15? 15 in 15 nationwide. Actually, from more than 15 na yung kasabay natin on the day itself. And just this year, nakuha na natin ang Cebu. Kasama na natin ang Cebu sa laban, no? June 27. Yes. So hindi lang siya Cebu City, the whole province of Cebu. Pero yung ang United Vision with the founding organization, yung strength in numbers, yung kumbaga yung kaya tayo nagbibilang. We want the lawmakers to see na marami tayo, 300,000 alone can win you a seat in Congress for a party list. We were at 402 last year. 42,000. In a day, nationwide. Yun. So bakit importante na meron tayong one day in a year na sineselebrate ang Pride? Yung ginagawa natin na pagse-celebrate at pagpaprotesta through Pride is not just celebrating the coming together of our community, no? It's also about reminding ourselves na marami pa tayong laban na kailangang isulong. And that queer joy is also resistance, no? We remind each other na okay lang maging masaya kasi it's how we are also becoming resilient as a community. And we were also trying to reframe the language of protest. Kasi allergic nga yung mga tao sa protesta, di ba? Diyos ko yung propaganda ng mga Duterte. Natakot sila sa salitang protesta. How do we invite them back to join Pride? Na hindi nila sabihin, hindi naman ako NPA, ba't ako magpaprotesta? So we tried to reframe protest na ang biggest form ng protesta natin is queer joy. Na to be able to live yourself freely, happily, in a day is your pride, is your biggest act of protest. Diba? To be able to continue living in a world that wants you dead is your biggest act of protest. Diba? Yan yung lagi natin sinasabi na kapag pinipili mong mabuhay sa isang mundo na hindi ginawa para sa'yo, yun ang pinakamalaki mong act of defiance. Aroy. Parang okay na yung end. So, iniimbitahan po namin kayong lahat on June 27 sa UP Diliman. We're celebrating the 5th year of Pride PH organizing and the 4th year of Love Laban. So, this June 27, we hope to see you at Love Laban, the Pride PH Festival. Follow nyo kami sa Pride PH channels for information. At TF Pride, Yes. sa Instagram at sa Twitter, tapos sa Facebook. Ang importante sa araw na to, lumabas tayo at makiisa sa panawagan at magsaya, di ba? Kasi umulan or umaraw man, mag-show up tayo. Ayun. Ayun, masaya yun. June 27, minsanan lang to. Pero sa mga hindi pa handa, ready kami para sa inyo pag ready na kayo. At pwede rin kayo mag-donate. Kung di kayo lalabas, mag-donate kayo. Salamat at salamat sa mga ka-eme for allowing us to share this very important piece of history. Wow! Kila kids! Salamat! Nasingil mo ba yung utang? Nasingil ko Dapat. naman. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Nasingil ko Oo. naman. Pangalanan natin yung ano. Ay, wag na!
Actually, direct ikaw yung AD kita nung PA ako sa In My Life. Ikaw yung pinakamahigpit na AD. Wala akong ginawang tama. Baka may pinagdadaanan din ako nun eh. Parang Sa'yo ko nabuhos. Parang dapat lahat na foresee ko. Lahat? Basta parang ikaw, parang, ang natutunan ko naman sa'yo, kasi PA ako no, dapat may, yun nga, dapat prepared ka, at least 2 sequence ahead, dapat na-contact mo ahead of time, dapat na-follow up mo. Kasi lagi, hindi ka naubos ng tanong. O Chris, na-contact mo na ba yung driver? Yes po. Anong oras darating? 9:05 po. Na-follow up mo na ba? Ha? Lagi ka, hindi ka naubusan ng tanong, in which na sobra ko yung na-apply nung AD ako, na dapat lahat ng tao is focus talaga sa trabaho. Hindi pwedeng Hindi pwedeng lutang, hindi pwedeng Lumalove life. lumalove Oo, life. Totoo yan. Yung Sobrang higpit na AD ni Direk, pero mabait. Mabait naman si Direk May. Anong Wow, wow, marami ka. Naging close tayo eh. Nung nag-AD ako kay Direk Wen, meron din akong ganyan. Ganon din. Yung, syempre, bagets, may pinagdadaanan ka, ganyan. Tapos, basta pumalpak ako dun sa isang scene na hindi ko nagawa ng tama. Parang inutos na niya, sinabi niya na sa akin na ito yung mangyayari. Sanay na sanay siya nga sa akin na bago pa niya gawin, nagawa ko na. Bago pa niya maisip. Ganun kami close dahil In sync kayo. oo, naano ko siya, nababasa ko parang habang na-explain pa lang niya, okay, tumatakbo sa utak ko kung ano yung mga requirements na kailangan pag habang kinukwento niya yung scene na gusto niyang makita, parang gano'n. Okay, so dapat talents, okay. So anyway, hindi nangyari yun. Basta nagpalpak, ganyan. Tapos sabi siya ni Direk Wen, sorry, Direk. Ganun lang ako. Walang tala. Acting! Oh my Walang God! tala. Wala. Ganun ako. Sabi ko, sorry Direk. Sorry talaga. Tapos nag-breakdown ako. Kasi ganun. Tapos sinabi ko sa kanya yung dahilan kung ba't ako naiyak ganun, kung bakit ako pumalpak. Tapos niyakap niya akong ganun. Cinematic. Vilma and Claudine! Ginanon ako. Tapos sabi niya, huwag mo nang uulitin yung Pero niyakap ako Tapos parang, sige na, umayos ka. Ginanon lang Ganda. ginanon niya ako. Tapos parang, Nakamiss tuloy oo, siya. diba? After nun parang, ako hindi ko nagagawin. Yung talagang nilagay ko na sa utak ko, as an AD, wala kang feelings. As an AD, robot ka, kung ano yung requirement sa set, yun lang ang gagawin mo. Tapos, kailangan yung mga tao mapapasunod mo. Tapos, charming ka sa kanila kahit na may pinagdadaanan ka. Kailangan masaya ka. Hindi ka pwedeng mawala. Yung ganon. Kasi ito yung responsibility mo. Ganito kalaki yung responsibility mo bilang AD eh. Diba? So, parang, wag mong iisipin na, ay, naku, hindi kasi kailangan kong singilin. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat immortal ka. Oo na hindi ko naiintindihan ngayon dun sa mga AD na parang, yung mga bagong AD na parang, bakit hindi pa na ready yung set? Direk kasi, yung asawa ko kasi maghihiwalay na kami. Di maghiwalay kayo. Tapos, pero yung set, hindi pwedeng tumigil dahil may pinagdadaanan ka, di ba? Hindi. Set aside mo yung mga feelings na yan. At saka hindi namin problema yan, di ba? Hindi ko alam kung mali ba yung mga pinagdaanan natin. Or tama ba yon? Lalo na ngayon, if we're going to talk about mental health, ganyan, lalo na yung mga kabataan, di ba masyado na silang aware dun sa mga ganyan. Nung time natin, wala kaming pakialam sa mental health mo. Basta, deliver. Shoot Di ba? tayo. Shoot tayo. Kasi multi-million ang ginagastos dito eh. Ikaw, mag-isa ka lang. Masisira yung buong production dahil may mental health kang inaasikaso. Parang ganon. Pero ngayon kasi importante yun eh. Di ba? Sobrang importante na sana rin that time,
importante rin. Pero syempre, hindi tayo aware that time. Wala, parang nung time na yon, sakit, di ba? Just brave it. Walang hindi pwedeng iyakin. Iyakin ako noon, sa totoo iyakin ako noon. Nagsasalita pa lang ako na nagpapaliwanag, iyak na ako. So sinabihan ako talaga nung nag-explain ako noon. Can't remember, I think si Inang yata yung noon, director ko noon. Basta meron kaming episode sa MMK na iba kasi ang TV, iba ang film. Yes, yes. ADing for TV and film, it's different eh. Different, yeah. Sa film, you have what? 5 sequences at the most. Yes. At least during that time. Ngayon kasi, tumi-TV rin, dumadami na yung sequences, di ba? At saka iba rin kasi yung ginagamit natin before. Oo, film negatibo, yun, yes. oo. So talagang rehearsal. Yes. So, pag TV, talagang ang dami mong sequences. So, nakakawindang. Ako talaga, nung first time ko mag-TV, na galing akong film, nawindang ako. Yun yung Calvento Files Yes. na napagalitan ako nila Jeannie, na nag-i-English pa ako. Tapos, meron kaming hindi nakunan na dapat na day effect, hindi nakunan. Dahil kasi nga, nalimutan ko na, ay, day pala to. So, naubusan ng day. So, windang na windang ako noon. Pero, iba yung discipline dati. Hindi ka pwede yung nawiwindang na ganon or hindi ka pwedeng walang talk on how are you feeling, parang Right. ganon, parang okay, or siguro papakinggan ka, pero at the, yung talagang importante is, like what you said, it's a multi-million project. Right. And you have to set your feelings aside. Hindi Right. pwedeng iiyak ka and the world will stop. Yes. So parang if you have issues, wag kang pumasok na lang siguro para at least hindi Yeah. na-affect yung iba. Tsaka directly ba may problema ka tapos ilang daang tao yung kaharap mo Oo. para maapektuhan lahat dahil lang sa problema mo. At ilang daang libong piso Ilang yung milyon. or million per day yung ginagastos Yeah. for So that hindi project. pwede. Hindi talaga pwedeng tumigil ang big scene at naniningil ako. Hello. Oo eh. Dito niyo po i-deliver yung cheque. Oo, Opo. eh. Huwag na muna lahat. Vilma, sandali. Hindi pwedeng ganun. Hindi eh. Hindi talaga eh, di ba? Also, ang pagiging assistant director, thankless job. Alam mo yung gano'n? Totoo. Kasi that time, magkano pa yung per day ng 3,000 lang yata yung per day that time na hindi ko alam kung magkano na ngayon ng per day ng AD. Pero kasi ganun siya eh. Because ultimately, ano yung gusto ko kasing marating? I really want to be a director eh. So parang, hindi, titiisin ko to, aaralin ko to lahat ng mga natutunan ko sa mga directors na nag-AD ako, I will get the best of them. Parang ganon. Parang yung isang director magaling sa blocking. Yung isang director magaling mag-revise ng script dahil writer din siya. Yung mga ganon. So, yun yung mga kukunin mo. Tapos, isi-set aside mo talaga yung mga feelings mo eh. Tatanggalin mo yun eh. Kasi nga, iniisip mo, after nito, director na ako. Parang ganun kadali, 'di ba? Pero syempre hindi naman naging ganun kadali. Mahirap talaga, marami ka talagang pagdadaanan. But it's worth it, lalo na kung maganda yung naging reputation mo as an AD, lalo pa yung mga nakatrabaho mo that time na nag-AD ka, tapos ngayon, sila na yung producers, sila na yung mga head, ganun. Naaalala ka nila nung nag-AD ka na maayos kang tao, maayos kang katrabaho. So, ibibigay nila sa'yo rin eh. Importante talaga yung pakikisama rin Oo eh. eh. Tapos nun meron Same din, people din kasi yung makakaharap mo in the Yeah, future. the Eh. PA Dating PA, before, AP na oo. ngayon. Ang liit-liit lang ng industriya natin eh. Totoo. Naalala ko direct nung AD ako, parang meron akong principle na kailangan better bukas. Kailangan ma-perfect ko to. Parang naalala ko yung call sheet. Pakita ko sa mga unang call sheet na kulang sa details. Sabi ko, paano malalam? Ang objective ko, pag tinignan mo yung call sheet, wala kang tanong. Lahat ng sagot nandoon sa tanong mo. So, dapat wala kang tanong. Nag-research ako, ano bang call sheet ng Hollywood? Check. May weather, may ospital. Okay, ospital, weather. Bakit walang oras yung mga call sheet? Kasi nung ako yung PA, walang oras yung mga call sheet ko. So, nung AD ako, naglagay ako ng oras sa mga scenes. 7 a.m. to 8:30, sequence 5. Tapos lahat yun, naging practice ko siya sa mga next project ko nung AD ako. Tapos nakita ko yung ibang mga call sheet, may oras na. Yung ibang mga Na-pattern project, sabi nila ko, sa'yo. may contribution naman pala ako sa ano. Nasimulan mo. Hindi ko alam kung nung time nyo ba may oras yung mga call sheet. Sa tagal, di ko na maalala. Wala. I hate to say this, pero wala pa yata laptop noon. Direct, nung Wala pa, Des. nung time College ka?
Nung in my life, may laptop na. Oo. O, Pero kasi nung time, kasi di ba, yung in my life, kaya naman AD ako noon, I took a step back. Director na ako noon eh. Ah, yeah. There's a reason for that kung ba't ako Inang. nag-AD. Kasi yun naman, ang backstory noon, nag-direct na ako, na-launch na ako as a director, pero hindi ako nagkakaroon ng sarili kong pelikula. So parang ang feeling ko, anong problema? Bakit ako laging second unit director? Bakit ako laging hindi nabibigyan ng film? Na-launch lang ako once and then after, hindi na ako nasundan. So I felt like maybe I need to take a step back. Baka kailangan kong mag-aral ulit ng pagdidirect through a mentor. And I thought, and timing nun, si Inang, from a long break, magdidirect ulit, which was in my life. Her constant AD was Kathy. Nagdidirect Na nung time na yon, heyday, talaga na, sunod-sunod, walang uwian siya. And so I said, baka pwede akong mag-AD. And I'll take it. If there's a pay cut, I'll take it. That's how badly I wanted to become a director. Right. So talagang, if it takes taking a step back, I will do it. Kaya noon, nung time na nag-AD ako nun sa In My Life, director na ako nun, I was also directing something at that time. Meron akong show yung The Wedding ni Zanjo tsaka ni Anne. Pero kasi sobrang kalat-kalat ng schedule nun. So, nakakaano talaga ako, nakaka-pelikula. Pero sabi nila, ito lang may ang budget ng AD, Associate Director for Film. Okay lang ba sa'yo? Sabi ko, sige, patol na ako, go. Kasi, and then just like you, nung panahon na yon, ang iniisip ko, if after this project, hindi pa rin nila ako makitaan ng, na parang pwede ako mag-direct ng film or parang talagang director ako, then maybe this is my swan song. Maybe this is my last project. And Right. hindi na masama. Like what you said, New York, Vilma, Luis, John Lloyd, Peak. Inang. Parang sa akin, parang hindi na masamang last Di na project. masama. Oo, Oo. arte ka pa ba? Oo, parang kung ito man ang huli kong project, picture ako ng picture kasi inisip ko, baka huli ko na itong project. Ang dami kong picture nun. Nalala ko direct actually, nung In My Life, merong isang eksenang pinadirect sa'yo si Inang. Ano nga? Sa ospital yata. Basta narinig ko, May, i-direct mo yan. Ganun ba? Oo, Hindi ko na may maalala. isang Paano scene. naalala ko? Ano May ba yun? isang scene na parang pinabayaan ka niya kung ikaw yung director, paano mo siya i-shoot. So parang may isang scene na ibinigay sa'yo. Yun yung hindi ko makakalimutan na sa core memory ko na, shit, pinag-direct si Direct May. Inang, di ba? So, Oo. oh my God. So amazed ako sa moment na yun. Bakit Di mo ganun? na- Hindi ko di mo maalala. ma- Baka yun yung baka yun na yung kumbaga passing of the crown. Parang Na ganon. Parang nakita ni Inang sa'yo, parang, this girl. It's on fire! Yes. Basta may isang scene direct, naalala ko. Parang naalala ko na nga sa Makati Med. Parang sa Makati Med, na kunwari New York. Oo, New York Hospital. Oo. Yun Yeah. yung may kiss yata si Lloydie tsaka si pero kinat yung kiss. Oo. Hindi pinakita sa pelikula. Parang naalala ko na nga Ayun, yata proud na yun. proud ako nun sa... Pero yun yung nun, kaya ako nag-AD. And sometimes, you have to take a step back. Kasi how badly do you want it? Right. Sometimes, di ba, parang tayo naman nun, kaya rin tayo nag-work hard. It's because may goal tayo. May Yes. gusto tayong marating. Yung gusto ko i-share direct nung script ko na kay Direk Chito. Yung Emir, may mali ako sa continuity. Kasi yung Emir, may eksenang, ang exterior, Morocco. Pag nag-hallway ka, dayang Morocco yung pag mansion, loob, hallway, ibang location. Pagpasok mo ng kwarto, ibang location. Narnia. Tatlong location ang pinag-uusapan natin. Morocco, Pilipinas, Yeah. tapos Pilipinas ulit. Studio yung pinakaloob ng room. May isa akong character, may dala siyang bag pagpasok ng mansion, paglakad sa hallway, pero pagpasok ng kwarto, wala yung bag. Sabi ko sa AD ko, kay Ate Lorna, siyang Lawrence, may mali ako sa continuity, sinut na nakaraan. Yung bag kasi, hindi nadala. Ilalabas ngayon ng kwarto. May bag ba dapat o wala? So hindi ko na alam gagawin ko. Sabi sa akin ni Lorna, Day, kausapin mo na si Direk. Mamayang gabi na eksenang yan. Mag-sorry ka na, bilis, para alam mo na yung gagawin mo. O sige, lunchtime, di ako makalapit. Ako natato ko Direk Chito. Hapon, di ako makalapit. O, lumapit ka na ba? Hindi pati, kinakabahan ako. Takot ako Direk Chito. Lumapit ka na, malapit na i-shoot yan. After dinner, Direk, meron po kasi akong mali sa continuity. Si Direk Chito, pag naka-chill yan, nag-alaro lang yan sa cellphone. Ganyan lang siya.
Ano yon? Yung po kasing bag, hindi po nadala sa loob ng kwarto. I-shoot yung paglabas mamaya. Sorry po. Ganyan lang siya. Wala nga magkamali next time ha, kasi mahal yung pelikulang ito. Padala mo na yung bag. Yun na yun. Talaga? Ganun lang. Hindi siya nagalit. Pero yung mundo ko parang guguho nung nakaluhod ako sa kanya direct. May mali po ako sa Grabe yung ano, maghapon yung ko siyang dinala, Yes. yung kaba. Pero actually, I learned it along the way nung director na ako. Nagkakaproblema yung script con or edit sa continuity. May mga maliliit na bagay na sometimes it doesn't matter. Yes. Kailangan mong i-let go. Kasi ang mas mahalaga is yung emotion na eksena, yung entire scene, ang daming nangyayari, hindi na yan mapapansin. I mean, nagkamali tayo, it's a mistake, pero hindi mo kailangan dibdibin yung buong maghapon. Oo. Nalala ko yung meron isang time na nag-e-edit kami nila, Direk Jerry. Editor namin, Joyce Bernal. So, nung nagpe-preview kami noon, tinitingnan kong gano'n, nakita ko yung putol na ginamit, mali. Mali yung continuity ko, parang mali yata yung clip o yung ballpen, parang gano'n. Nag-exit frame ni Direk Jerry, nandun si Joyce. Sabi ko, Joyce, pwede ba yung isang shot ang gamitin? Kinansyaba mo. Nag-decision ka na. Pwede ba yung isang shot gamitin mo? Kasi mali continuity ko. Sabi niya, alam mo, ikaw lang nakakapansin. Exactly. Kasi trabaho mo yan. Yes. Ikaw lang nakakapansin. Sabi niya, pero yan, hindi yan mapapansin. Sa bilis lang nun. Sabi niya, hindi makikita yan. Importante naman kung nakakatawa yung eksena. Parang correct, hindi na correct. nila mapapansin. Ay, mali yung clip na ano, hindi na, okay lang yan. Sabi ko, sure ka. Doon ko na-realize, oh nga, tama pala siya. Oo, may mga it doesn't matter sometimes, yung maliliit na detalye. Na script ko lang yung nakakakita. AD nga minsan, hindi napansin eh. Director nga on-screen, hindi napansin eh. Pero mistake is a mistake. We do better next time. Pero may mga bagay talaga na sa script ko, sabihin ko, okay lang yun. Hindi na mahalata yun. Hindi na parang magalit pa na, Choose your mali! battles. Wala na. Choose your battles. Choose your battles na lang Hindi talaga. pwede talagang lahat na lang kaano mo. Correct. Kakano. Pero yung, meron kaming ganyan naman kay Inang, sandaling kailangan mo ako. Piolo, Christine, Marvin, yon. So, eksena, kasalan, big kasalan sa Taal. Tapos sabi ni Inang, ilan ang talents natin? So, sinabi ng producer, parang 40. Sabi niya, bakit 40 na lang? Nung last time, 90 or 100 talents natin. Sabi niya, bakit biglang kumonti na lang? Sabi niya, alam niyo kasalan to, kahit hindi nakasulat sa script, alam niyo yan. Foresight, di ba? Foresight. So, sabi niya, gawan niyo ng paraan yan. So, siyempre, nangangatog na kami. Anong gagawin natin, di ba? Nagpa-dinner pa ang Inang, ganyan. Hindi niya alam, gumagalaw na siyempre ang prod, gumagalaw na kami, ganyan. So, nung pabalik na kami from dinner, going to the church, Taal Church, sabi niya, nagawan ba ng paraan ng mga bisita? Ko, opo, Inang, nagawan po ng paraan. Sige, okay, take tayo. Nataka siya, wala siya kasama sa OB van. Saan ang mga tao? Tapos yung dumadaan na yung dolly shot, sabi niya, bakit puro lalaki ang bisita? Tapos yung dumadaan, cut, kita kable. Nawala lahat ng bisita, sila naghihila ng kable. Ginawa niyo nga ng paraan. Nagawa ng paraan, di ba? By the Diba, way. Inang? So, puro lalaki nga lang ang bisita. Oo, may ganyan talaga eh. Pag nag-AD ka, dapat alam mo lahat gawin eh. Exactly. Pwede kang magkable, pwede kang ikaw magtutulak nung nasa dolly Dolly, tracks, oo. di ba? Walang dahilan para hindi matuloy yung eksena o yung shoot, di ba? Sa akin nun, meron ganyan na tatanga-tanga yung pulis na talent, ganon, ilang takes na. Tapos sabi ni Direk Wing, Andoy! Gawin mo yung parayang pulis! Sige, Direk, sige. Yes. Sige ko, mag-ready nga tayo ulit. Sabi ng pulis, Hazel, tinawag ko yung PA, si Hazel na EP na ngayon. Hazel, tawagin mo yung wardrobe, playing police costume. Ako na to. Sabi niya sa akin, kaya mo naman pala eh. Sabi ko, di ba? Di ba nga? So, pulis ako dito ngayon. Sige, game. Take one. Okay, next. Hindi na pala galit. Yun lang yung moment na, kasi nga ilang takes na siya eh. So naging ganun yung practice namin ni Direk Wen. Pagka merong isang talent, so nangyari na yon, di ba?
So, yung sumunod na mga eksena, ibang-ibang show na naman. So, parang nasanay yung si Direk Wen. Na parang pagka nandiyan naman si Andoy, siya na ang gagawa ng mga roles na yan. Nakita niyo naman, tanging ina, 1, 2, 3. Ano na lahat? Doon ka direct. Oo, lagi na lang niya. Doon ka alala talaga sa Diba? tanging. Bakit kasi di ba? Bakit wala? Bumisita lang ako doon sa set. Hindi ako AD nung set na yun. Bumisita lang ako. Tapos parang, ay, ganyan. Nako, Andoy, yung talent na bus driver. Ikaw na yan! Bakit ako direct? Bakit ako? Sabi, tanga-tanga, sige na. Ikaw na yan. Sabi ni Obi, sige na. Sabi, yan, yung suot mo. Sabi ko, ano yung suot ko nung bumisita ako? Ubu-ubuhan lang naman. May sakit yun yung si Bruno. Tapos, nagkaroon siya ng bright idea. Ako si Bruno na lang yung yung nasa lubong niya sa bridge. Kasi, dapat iba yun Dapat iba pang character yun. Lumaki role. Ginawang bakla, yung Bruno. Lumaki yung role. Oo, pinalaki. Tapos, hanggang dun sa club, nagsayaw-sayaw na. Ano nangyari? Comedy naman direct. Pag comedy lahat posible. Oo, may continuity Alam mo yun, I mean, the things you do to our mentors. Yeah. We really need to carry our mentors on our back. After that, isipin mo pa rin yung mga natutunan mo sa kanila, kahit na gaano ka pinahirapan o ang dami mo mga pinagdaanan sa kanila. But the learnings, Yeah, sobrang talagang you take it forever to heart. grateful ka yung ganun. Sayang nga lang, wala na siya ngayon. Hindi ka niya na nakita na. Naalala niyo ba yung time na parang ni-launch ka na bilang director? Yung, ganun? Yung parang, kaya mo na yan. Parang gano'n. Tapos yung parang, teka, sandali, sino ng AD mo? Yung parang gano'n yung medyo mahirap alisin yung bond. Kasi ang tagal niyong nagkatrabaho na alam mo na yung likaw ng bituka niya Yung gano'n. Tapos sinabi niya sa akin noon nung parang, alam mo, kaya mo nang mag-direct. Spread your wings and prepare to fly. For you will become a butterfly. Ganon. Na parang, sige, game, di ba? Nung time na yon, ginawa niya akong second unit director sa dulo ng walang hanggan. Yun yung first mo. That's my first. Tapos parang sinabi niya pa kay Miss Maruno na parang, kaya na yan ni Andoy, huwag na kayong humanap ng iba. Tapos, ang concern nila, sinong AD mo? Yeah. Kasi, that's that time, meron naman akong tinitrain kasi yun yung sinasabi sa akin naman ni Direk Wen na mentorship, nung nag-direct siya, may nag-mentor sa kanya as an AD, as a writer. Yeah. So, eto pinapasa ko lang sa'yo. Ikaw yung mini-mentor ko. Parang ganon. Tapos, ikaw rin mag-mentor ka rin. I-train. Totoo. Ikang magdamot sa mga natutunan mo. Yes. Pay it forward. Bigay mo yan sa iba. May matututunan sila sa'yo. Yes. At kailangan yan. Kailangan din yan ng industriya. Kasi, pag nag-director ka na, sino mag-i-AD sa'yo? Di ba? Yung ganon. So, yun naman yung ginawa ko. Bago ako tuluyang nawala kay Direk Wen, meron na akong na-train, tapos ginagano ko talaga sa kanya, Direk, okay to. Subukan mo to. Yung gano'n, tapos check. Pinapasa mo rin. Training. Galingan mo Next How long were you episode an sa AD Kanto. Before you became a director. Tagal. Sabihin na natin 20... Years? Hindi. College pa siya. Akala ko kasi noon, sa pack up 6 in the morning. May meeting daw with Tita Malu at 10. So sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko naman. Yung akong artista kasi yung best friend ni Rosenda na bading, hindi niya gusto yung talent na naman. Sabi niya, Andoy, ikaw na nga. Direk, AD ako At saka triplet si Claudine, di ba? Sandali lang. Mag-artista, kaya mo yan. So, nag-AD ako noon. Nag-lipstick ako. Promise. Lipstick, short shorts, sando. Tapos, so nag-AD ako, gano'n, naka-lipstick, gano'n. Pero nag-AD ka, di ba? Kasi may eksena ka rin na gagawin mo yon na
mag-artista ka rin. So pagkatapos doon, ibibigay ko lang kay Alan Sanyong ko, ikaw mag-AD. O tara, baklaan.